Touchdown Cebu! Touch na. Ha? Ipit ka dyan. Ipit ka. Ha? So, nakarating na kami mga mag-aalas 8 na sa airport. Tapos, hinintay na lang namin yung bag namin na dumating. Ang galing lang ng memory ng baby namin kasi kilalang kilala niya kung nasan na yung maleta namin. Ayan, tinuro niya agad nung nakita niya. Sa puntong to, talagang ramdam na namin yung pagod kasi matagal din kami naghintay sa Manila Airport. At sa pagod, tumutunog na rin yung mga tiyan namin. Ito lang. So, ayun, nandito kami sa... Saan ba ito? Mag-dinner kami kasama si... Kabangger. Say hi, Ate. Magdi-dinner pa lang kami, kararating namin dito sa Cebu. Ito yung Lechon Paris. And my baby! So day 1, sinulit muna namin yung amenities ng nabook namin hotel. In fairness naman, sulit mo naman yung amenities kasi sobrang ganda ng mga tanawin. The staff are also approachable and hindi siya crowded masyado. Pinili namin tong hotel kasi malapit siya sa airport. Ang problema lang, yung mga nakalista sa itinerary namin, medyo malayo siya, mga 1 hour to 2 hours from the hotel. Pero okay lang kasi ang habol talaga namin ay yung magandang beach. Which is, mostly ng mga magagandang beach nila ay located dito talaga sa Mactan. Ang nabook nga pala naming hotel ay Savoy Hotel Mactan. Meron naman silang ino-offer na shuttle papunta dito sa may beach area pero pwede mo rin tong lakarin mga 2 to 3 minutes away from the hotel. Actually, ang main purpose ko talaga pag nagta-travel ay gumawa ng madaming videos and photo shoots. Pero syempre, gusto ko naman mag-enjoy yung mag-ama ko kaya kumuha na rin kami ng towel para makaligo na rin sa dagat. Medyo konti nga lang yung cottages nila so mabilis mapuno and anong oras na rin kasi kaming pumunta dito sa area, around 3 PM na ata to. So dumiretso na muna kami sa may beach area. So alas 3 na merienda time. Medyo nagulat lang kami sa mga prices ng mga pagkain kasi medyo gold mare. Order lang kami ng 2 pasta and 2 klase ng fries pero ang bill namin nasa 4,000 pesos na. Pero ganun talaga, alam nila mga bakasyonista yung mga tao. So, expected na dapat yan. Pero kung kayo nagtitipid, we advise na bumili na muna kayo ng pagkain nyo sa labas. Pero yung vibes dito sa area na to, nakaka-relax talaga kasi ang daming areas na pwede mong pag-photoshootan or pag-tiktokan. Mostly talaga ng mga bakasyonista dito ay mga foreigners. Madami na rin activities sa area na to tulad ng jet ski, banana boat, pero ni-reserve talaga namin para sa day 2. Which is, i-incorporate namin siya sa island hopping. For the meantime, susulitin muna namin lahat ng amenities dito sa hotel para masulit din namin yung price na binayaran namin. For the next vlog, ipapakita namin yung activity sa island hopping. Yun lang, like and subscribe!